Bahala na si Silo ang maghatid kay attorney, at ako naman ay sasakay na lamang ng taxi pauwi. Kaya naman nang may dumaan na taxi ay agad na akong sumakay rito. Nag-text na lang ako sa doktor na kakilala ko para humingi ng pabor. Malaki naman ang ibabayad ko rito kaya wala itong dapat na alalahanin. Mariin ko ring ipinikit ang aking mga mata. At maya-maya lang ay nakarating na ako sa tapat ng gate ko. Agad akong nagbayad sa taxi driver. Hanggang sa tuloy-tuloy na akong pumasok sa loob ng gate. Ngunit hindi pa ako nakakapasok sa loob ng aking bahay nang magingay ang cellphone ko. Nakita kong si Dr. Sandy. Agad kong sinagot ang call nito. Bruha ka, gusto mo yata akong makulong at mawala sa akin ang lisensya bilang doktor oras na malaman ng daddy mo na peke ang lahat, palatak nito sa kabilang linya. Malakas naman akong tuwama. Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Pwede rin na ibang doktor na lang ilagay mo, maghula-hula ka ng pangalan ng doktor. Pangako hindi ka madadami. Saka, ayaw ko talagang makasal sa lalaking hindi ko kilala. Kaya kahit anong paraan ay gagawin ko para lang hindi matupad ang gusto ng daddy ko. Sige, gagawan ko ng paraan, Crystal. Ngunit huwag ka munang umasa. Natatawang sabi ni Dr. Sandy. Hindi pa ako nakakapagsalita nang mawala ito sa kabilang linya. Pasaway talaga ang babaeng yon. Agad na lamang akong pumasok sa loob ng bahay at tuloy-tuloy na umakyat sa aking kwarto. Pumasok ako sa loob ng CR para hugasan ang aking noon na may sugat. Nais ko lang tiyakin na walang mga naiwang bubog sa aking noo. Nang matiyak kong presko na ako ay tuluyan na akong lumabas ng CR. Kinuha ko ang medicine kit upang gamutin ang mga sugat ko. Kinuha ko ang remote control upang buksan ang TV para manood ng balita. Ngunit kumunat ang kilay ko dahil sa isang live ng mga lalaking nakasuot ng maskarang itim. Kung hindi susundin ng presidente ng bansang ito ang mga hiling namin ay pasensyahan na lamang tayo. At titiyakin naming patay lahat ng mga batang ito. Hindi kami nagbabanta, ang totoo niyan may isang bata kaming pinugutan ng ulo. Kaya huwag ninyong sabihin na nagbibiro lamang kami. At heto ang ulo ng bata. Nanlalaki naman ang mga mata ko nang makita ang putol na ulo na hawak ng isang lalaki. Kung tama ang aking hinala ay kapuputol lamang noon dahil panay pa ang agos ng dugo. Mariin kong ikinuyom ang aking mga kamao dahil sa aking napanood. Maya-maya pa ay biglang nag-ingay ang aking cellphone, agad kong kinuha ang aking cellphone at nakita kong si boss ang tumawag. Agad ko itong sinagot, kailangan mong pumunta sa opisina ko sa secret weapon ng bansa. Pasensya na kung naabala ko ang bakasyon mo, ngunit humingi na ng tulong sa atin ang presidente. Kailangan nating iligtas ang mga batang hawak ng mga bandidong yon. 10 bata ang hawak nila, ngunit may isang bata silang pinugutan upang panakat sa ating presidente. Wala na tayong oras, Crystal. Hanggang 24 oras lang ang binigay ng mga bandidong yon. Pupunta na ako, boss. Agad akong tumayo matapos kong gamutin ang aking sugat. Dali-dali akong nagpalit ng pantalon at t-shirt. Kinuha ko rin aking jacket. Hanggang sa mabilis na akong lumabas ng aking kwarto. Agad akong sumakay ng motor at matulin ko itong pinatakbo para lang makarating sa opisina ni boss. Pagdating sa lugar ng mga secret weapon ng bansa ay agad akong bumaba ng aking motor at tuloy-tuloy akong pumasok sa loob ng building. Sumakay ako ng elevator. Hanggang sa makarating sa tapat ng pinto ng opisina ni boss. Pinapasok naman ako ng boss ko. Agent Crystal, kailangang makuha mo ang mga bata bago magkaroon ng gulo sa kampo ng mga bandido. Alam kong hindi mag-aalinlangan ang pinuno ng mga bandido na patayin ang mga paslit, lalo na kapag hindi agad binigay ng presidente ang gusto nila na 5 bilyong piso. 5 bilyon. Baliw ba ang bandidong yon? Bulalas ko, habang panay ang iling ng ulo. Baliw talaga sila. Kahit ang mga kawawang inosenteng mga bata ay handa nilang patayin para sa mga pangsariling kapakanan. Maghanda ka na, Crystal. Ihahatid ka ng private helicopter sa kampo nila. Heto na ang mga gamit na dadalhin mo.
Sabay lapag ng bag sa aking harap. Alam kong kompleto na ito at dadalhin ko na lamang. Gagawin ko ang lahat boss, mailigtas ko lang ang mga bata. Mga iingat ka Crystal. Marahan akong tumango sa aking boss. Hanggang sa nagmamadali na rin akong lumabas ng opisina nito upang pumunta private helicopter na naghihintay sa akin at maghahatid sa kampo ng mga bandidong mga demonyo. Agad akong sumakay sa loob ng private helicopter. Maya-maya lang ay naramdaman kong umangat ito. Agad ko namang inayos ang aking sarili para sa aking pagtalon. Agent Crystal, maghanda ka na, hindi tayo pwedeng magpakalapit-lapit baka malaman nila. Katulad ng usapan at utos ni boss. Sa ibaba ng kampo tayo magkikita. Mag-iingat ka Agent Crystal, dahil mga halang ang kaluluwa nila. Pulala sa akin ng tauhan ni boss. Marahan akong tumango sa lalaki. Hanggang sa lumapit ako sa pinto ng private helicopter. Ramdam na ramadan ko ang lamig ng hangin dito sa ere. Ngunit wala akong makapang takot sa aking puso ng mga oras na ito. Ang tanging hangad ko lang ay mailigtas ang mga batang yon. Maya-maya pa ay wala na akong sinayang na oras. Walang takot na tumalon ako mula sa private helicopter habang nasa ere pa ito. Mabilis namang gumalaw ang aking kamay upang ihanda ang parachute upang hindi ako tuluyang bumagsak sa lupa na wasak-wasak ang katawan. Walang kahirap-hirap akong bumaba ng lupa. Maingat ang mga lagaw ko. Agad ko ring itinago ang parachute na aking ginamit upang walang makakita. Mabilis ko ring pinasadahan ng tingin ang mapa na galing kay boss. Nang matiyak ko kung saang lugar ang kampo ng mga bandido ay nagmamadali na akong kumilos. Mabilis akong gumapang papunta sa malagang mga damo. Hindi muna ako gumalaw. Nakinig din ako sa mga pinag-uusapan ng mga taong nag-uusap. Oras na makuha natin ang 5 bilyong piso, ibabalik na kaya ni Pinuno ang mga bata. Ano ka ba naman? Parang hindi mo kilala si Pinuno. Hindi niya basta ibabalik ang mga bata. Lalo at alam niyang pagkakakitaan pa niya. Kung ibabalik naman niya baka malamig na bangkay na. Alam mo naman si Pinuno. Hindi yon mag-iiwan ng magiging bakas para lang matunten tayo ng mga demonyong pulis na wala namang silbi sa lipunan. Bigla akong napangiti, mga tanga sila, dahil mas mautak si boss. Sapagkat nalaman kaagad nito kung nasaan ang kampo nila. Nagawan kaagad ni boss ng plano ang lahat at nalaman kaagad nito ang langga ng mga hayop, habang nakalib sila kanina. Wala talagang makakatalo kay Boss Grayson Brent. Agad kong kinuha ang aking karayom. Pagkatapos ay basta ko nalang pinitik papunta sa dalawang lalaking nag-uusap. Maya-maya pa ay agad na silang bumagsak sa lupa. Mabilis akong tumayo. Dali-dali kong hinayla ang mga katawan nila papunta sa tagong lugar upang hindi sila makita ng mga kasamahan nila. Muli akong naglakad papunta sa aking pakay. Hindi nagtagal ay agad akong nakarating sa lugar ng mga bandidong mga demonyong yon. Maingat akong gumapang papunta sa kampo nila. Hindi ako pwedeng maglakad ng nakatayo dahil agad nila akong makikita, sapagkat nagkalat ang mga bandido sa buong paligid. Agad kong kinuha ang aking kutsilyo. At maliksing lumapit sa isang bandidong umiinom ng alak. Galit na basta ko lang itong sinaksak sa leeg nito hanggang sa mawalan ito ng hininga. Agad ko rin itong hinayla papunta sa tagong lugar. Muli akong gumapang papunta sa kulungan ng mga bata. Ngunit bigla akong napayuko dahil sa 4 na tao na papalapit. Ngunit hindi ko na sila binigyan ng pagkakataon. Agad kong pinitik ang karayom na may lason, isa-isa naman silang bumagsak sa lupa. Mabilis na ang mga kilos ko lalo at may oras lang ang lahat at ayaw kong mapahamak ang mga bata. Walang kahirap-hirap akong nakarating sa kulungan ng mga bata. Ngunit maraming bantay, kaya no choice ako kundi ang harapin sila. Agad akong inayos ang aking suot na maskara upang hindi makilala. Agad ko ring inilock ang pinto upang walang ibang makapasok dito sa loob ng kulungan. Sino ka? Narinig kong tanong sa akin ng isang lalaki. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko agad ang isang lalaking may hawak ng baril at nakatutok sa akin. Agad kong ikaniling ang aking leeg. Nakita kong balak na nito kalabitin ang gatilyo ng baril niya.
Ngunit mabilis na lumipad ang aking kutsilyo papunta sa dibdib ng lalaki kaya tuloy-tuloy itong bumagsak sa lupa. Nakatunog naman ang ibang mga kasamahan nito. Kaya mabilis silang sumugod papalapit sa akin. Wala na rin akong sinayang na oras at agad na lumipad ang aking paa at walang habas kung pinagsisipa ang mga kalaban ko. Agad din akong tumambling papunta sa yulunan nito at nang makarating sa likod ng isa pang kalaban at buong lakas ko itong sinuntok sa batok nito. Ngunit bigla akong tumalsik dahil may sumipa sa akong likod. Pero naramdaman kong papalapit na naman ito sa akin. Kaya naman saktong pagharap ko ay agad ko itong sinalubong ng aking katana. Nanlalaki ang mga mata nito nang tuloy-tuloy na bumaon sa katawan niya ang aking katana. Mabilis kong hinugot ang katana sa katawan nito. Kitang-kita ko ang dugong damaykit sa aking sandata. Hanggang sa napatingin ako sa apat na lalaking mabilis na sumugod papalapit sa akin. Mabilis ko namang itinago ang aking katana. Ngunit kinuha ko ang isang dipang tubo na bakal na daladala ko. Mabilis ko itong winasiwas at basta na lang silang pinaghahampas sa leeg nila. Dinig na dinig ko ang daing nila sa tuwing lumalapat ang bakal na mga katawan nila. Ngunit wala akong makapang awa para sa kanila, dahil para sa akin ay dapat silang mamatay. Isa pang ikot ang ginawa ko at buong lakas kong hinampas ang ulo ng nag-iisa ko na lang kalaban. Hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa lupa. Ngunit agad akong umalis sa aking pwesto dahil sa kutsilyong tatama sa aking ulo. Agad namang nagpakita ang isang lalaking nakasuot ng itim na kasuotan. Umawang ang bibig ko nang makita ko ang istere nito. Teka, totoo bang nag-exist sila sa mundong ito? Peste, hindi kaya isang panaginip lang ang lahat ng ito. Ilang beses akong napakurap habang nakatingin sa lalaking nakasuot ng kulay yutam. Ngumisi rin ito sa akin kaya kitang-kita ko ang dalawang pangil nito. Shock talaga ako. Dahil sa isang palabas lang sa TV ko lang nakikita ang mga ganyang tao na vampira. Magkakasunod ko tuloy pinilig ang aking ulo at baka panaginip lamang ang lahat. Maya-maya pa ay maliksi itong lumapit sa akin, nakita kong balak akong hawakan sa aking leeg kaya naman agad akong umiwas dito. Ngunit aaminin kong mabilis ang galaw nito. Pero kahit papaano ay nakakailag pa rin ito sa pag-atake nito sa akin. Kakaiba ang amoy ng dugo mo, babae, bulalas ng aking kalaban na halimaw. Totoong ang vampira na ang aking kaharap. Ngunit hindi ko hahayaan na maging pagkain nila ako, ang ganda ko kaya tapos magiging hapunan lamang niya ako. Wala na akong oras, kailangan ko nang tapusin ang hayop na halimaw na ito. Ngunit nagulat ako nang bigla akong tumalsik papunta sa bakal na kulungan ng mga bata. Napangiwi rin ako nang wala sa oras dahil sa sobrang sakit ng likod ko, dahil ito ang unang tumama. Tumingin ako sa mga bata at nagsenyas akong huwag silang sumigaw o umiyak. Hanggang sa maramdaman kong may humila sa aking buhok at talagang pilit akong inaangat para magpantay kami. Kitang-kita ko ang pagngisi nito, ganoon din ang dalawang pangil nitong matatalim at anumang oras ay handa akong sanggaban. Wala ka ng kawala babae at akin na ang dugo mo. Ngunit buong lakas kong sinaksak ang dibdib nito gamit ang punyal na punong-puno ng lason. Gago! Kahit halimaw ka hinding-hindi kita uurungan, tanga. At mas lalong idiniin ko sa dibdib nito ang hawak kong punyal na may lason. Maya-maya pa ay dahan-dahan na itong bumagsak sa lupa. Dali-dali akong lumapit sa pinto ng kulungan at agad ko ring kinuha ang kutsilyong daladala ko at agad kong pinutol ang tali upang mabuksan ko ang pintuan na kulungan. Balak sanang magsalita ang isang batang babae nang mabilis akong nagsenyas na huwag silang maingay. Mabuti na lamang at masunurin sila. Maingat ko silang pinalabas ng kulungan. Dahan-dahan naman akong humakbang para lumapit sa pinto. Maingat akong sumilip upang tiyakin kung may mga tao pa sa labas. Gusto kong magmura dahil sa lakas ng ulan. Kailangan kong maialis sa lugar na ito ang mga bata. Mas delikado sila rito. Sobrang dilim ng kalangitan at halos hindi rin makita ang buong paligid. Bahala na, ang mahalaga ay ang hindi kami maabutan dito oras na pumunta ang mga bandidong mga demonyo.
Agad kong kinausap ang mga bata kung anong dapat nilang gawin para makaalis dito. Agad naman silang sumang-ayon sa aking pinag-uutos. Ngunit bago ako umalis dito sa kulungan ay naglagay muna ako ng mga bomba. Hanggang sa maingat kong buksan ang pinto. Agad kong inutos na gumapang sila at huwag mag-iingay na agad namang sinunod ng mga bata. Napansin ko rin na lalong lumalakas ang ulan at mas dumilim pa ang buong paligid. Huwag na huwag ninyong iaangat ang mga ulo ninyo at kailangang ninyong makarating sa likod ng malaking puno na yon. Bilasan ninyo. Habang gumapang ang mga bata papunta sa puno na aking itinuro ay malakas akong nakariramdam sa buong paligid. Hinanda ko rin ang baril ko at baka may biglang sumulpat. At para makatiyak na walang tao ay dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata upang alamin kung nasaan ang mga kalabang bandido. Dinag na dinag ko naman ang mga mabibilis na hakbang nila at kung hindi ako nagkakamali ay papunta sila rito. Agad kong iminulat ang aking mga mata para alamin kung nasaan na ang mga bata. Medyo nakahinga ako ng maluwag nang makita kong nakarating na sila sa likod ng malaking puno. Nagsenyas ako na magtago lamang sila. Maya-maya pa ay nakita ko na ang mga bandidong mga demonyo. Mabilis akong nagpagulong-gulong sa lupa dahil pinauulanan nila ako ng bala ng baril. Dali-dali ko namang kinuha ang aking baril at walang habas akong nakipaglaban sa kanila habang panay ang gulong ko. Dali-dali ko ring kinuha ang daladala kong granada at basta ko na lang pinaghahadya sa kanila. Maya-maya pa ay kitang-kita ko ang malakas na pagsabog. Napatingin din ako sa kulungan na pananggalingan ko at nakita ko rin ang sunod-sunod na pagsabog doon. Patayin ang taong basta na lang pumasok sa ating kampo, narinig kong sigaw ng isang lalaki. Nasa kaliwa ito, kaya naman agad ko ritong itinutok ang hawak kong baril at sunod-sunod kong kinalabot ang gatilyo. May mga narinig akong dumaing dahil sa tinamaan ng aking bala. Ngunit mabilis akong napatingala nang makita ko ang isang lalaki sa ere at ito'y papalapit sa akin. Ngunit maliksi kong inumang ang aking baril para barilin ito. Maya-maya pa ay tuloy-tuloy itong bumulusok pa ibaba. Ngunit agad akong umalis sa aking pwesto dahil papalapit na ang mga kalaban kong mga bandido. Mabilis akong tumakbo, ngunit may mga kalaban ang biglang sumulpat sa aking harapan. Marahas akong napahinga. No choice ako kundi ang makipaglaban upang makaalis kami rito. Tingin mo ba, basta ka na lang namin hahayaan na makaalis dito? Aba, dyan ka nagkakamali, babaeng nakamaskara. Sabay silang sumugod papalapit sa akin. Agad kong inangat ang aking kamay upang salagin ang suntok nila sa akin, itinaas ko rin ang aking paa dahil balak akong sipin sa aking binti at walang kahirap-hirap kong nasalag ang pagsipa nito. Ngunit agad kong kinuha ang aking kutsilyo. At basta ko na lang sinaksak ang balikat ng lalaki. Ano masakit ba? At mas idiniin ko pa sa balikat nito ang kutsilyo. Ngunit mabilis ulit na umangat ang aking paa upang salubungin ng sipa ang isang bandidong napapalapit sa akin at sapol na sapol ito sa leeg nito. Kitang-kita ko naman ang pagtalsik din nito dahil sa aking pagsipa sa kanya. Ngunit mabilis kong inangat ang aking kamao para salagin ulit ang suntok ng isa pang bandido. Pero mas mabilis na umatake ang aking paa at sapol na sapol sa leeg nito. Mabilis akong umangat sa ere at buong lakas kong tinarget ng kutsilyo sa ulo ang isang lalaking balak akong barilin. Kitang-kita naman ng dalawang mata ko ang pagbagsak nito sa lupa. Ngunit naramdaman kong may tao sa likuran ko habang pababa ako sa lupa. Balak ko sanang umiwas ngunit mabilis ang kilos at buong lakas akong hinampad sa likuran ko. Tuloy-tuloy naman akong bumulusok pa ibaba. Agad kong itinukod ang aking kamay upang hindi ako masyadong masaktan. Aminado akong malakas ang umatake sa akin. Medyo napangiwi pa rin ako nang tuluyang lamapat ang aking katawan sa putikan. Medyo masakit ang kabilang braso ko. Ngunit hindi ko ito ininda. Balak ko na sanang tumayo nang may maramdaman kong humawak sa isang binti ko at basta na lang akong hinagis papunta sa isang kubo. Dahil luma na ang dingding ng bahay kubo ay talagang lumusot ako sa loob. Hayop, bulalas ko. Naramdaman kong may dugong umagos sa aking noo. Ngunit hindi ko yon ininda.
Kailangan kong tapusin ang hayop na kalaban ko. Napatingin naman ako sa itaas ng bubong nang bigla itong lumusot doon at tuloy-tuloy na pumunta sa aking tabi. Nakita kong may kinuha itong kahoy at balak na ihampas sa akin. Kahit hirap na hirap akong tumayo ay talagang pinilit kong lumayo. Lalo at hahampasin ako ng kahoy na hawak nito. Mabilis akong napaurong dahil tatamaan ako sa aking ulo. Ngunit mukhang hindi ako titigilan ng lalaki kaya kailangan ko na itong tapusin. Dali-dali kong kinuha ang 2 karayom na punong-puno ng lason at pagkatapos ay basta ko na lang ito pinitik papunta sa lalaki. Kitang-kita ko naman na tuloy-tuloy itong bumagsak. Kahit masakit ang aking likod ay pinilit kong lumabas ng kubo nato na nasira. Ngunit saktong labas ko ay may mga kalaban pa ang sumalubong sa akin. Dali-dali kong kinuha ang aking baril at basta ko na lang silang pinagbabaril. Agad ding umangat ang aking katawan sa ere ngunit patuloy ko silang pinauulanan ng bala ng baril. Agad ko ring inangat ang aking kamay upang abutin ang isang hindi kalakihang sanga ng puno. Maliksi akong umangat at agad na umapak sa sanga ng puno. Dali-dali kong kinuha ang aking granada at sunod-sunod kong pinagbabato sa mga kalaban ko. Dinig na dinig ko ang mga daing nila dahil sa granadang ibinato ko. Bago umalis dito sa puno ay hinagisan ko rin ng granada ang isang bahay at alam kong bahay yon ng pinuno ng mga bandido. Hanggang sa isang malakas na pagsabog ang aking narinig. Mabilis naman akong tumalon para makaalis dito sa puno. Ngunit nakakailang hakbang pa lang ako nang may isang lalaki ang bigla na lamang sumulpot sa aking harapan. Medyo napaurong ako dahil sa kakaibang nilalang na naman ito. Kitang-kita ko rin ang matatalim na pangil nito na basta lang ipinikita sa akin. Agad kong kinuha ang aking karayom at mabilis kong pinitik dito. Tumama naman sa leeg nito ngunit parang walang epekto rito. Kumunat tuloy ang aking noo. Hanggang sa bigla itong nawala sa aking harapan. Ngunit bigla akong napadaing sa sobrang sakit nang may sumuntok sa aking tiyan. Halos mapaluhod ako. Pero hanggang ngayon ay hindi ko nakikita ang aking kalaban. Maya-maya pa ay naramdaman kong binuhat ako at basta na lang akong ibinato ng malakas papunta sa isang malaking puno. Hayop ka, masyado kang duwag para hindi magpakita sa akin. Lumaban ka ng patas, sigaw ko. Sabay pahid ng dugo sa aking bibig. Maya-maya pa ay muli kong nakita ang balto ng hayop na vampira. Sige pagbigyan kita babae. Papahirapan muna kita bago ko inumin ang dugo mo. Maliksi itong lumapit sa akin. Nakita kong balak akong suntukin sa aking mukha ngunit agad kong inangat ang aking kamay upang sanggahin ang pag-atake nito. Ramdam ko ang sakit ng aking braso dahil dito tumama ang suntok ng hayop na halimaw. Napaurong din ako palayo. Hindi na ako magtataka doon dahil alam kong malalakas ang mga halimaw na ito. Katulad lang sila ng mga napapanood ko sa TV. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala. Ngunit bigla na namang naglahong parang bula ang aking kalaban. Pero mabilis kong naramdaman na may tao sa aking likuran. Pero huli na ang lahat at naramdaman ko na lamang na may hamampas sa aking likuran, dahilan kaya tuluyan akong napaluhod sa lupa. Bigla naman akong napatingala na may humawak sa aking buhok. Ang bango ng dugo mo, babae. Bulong sa akin ng haliw na nasa likuran ko. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata, hanggang sa mabilis kong kuhanin ang aking kutsilyo at basta ko lang itong sinaksak sa tiyan niya. Nabitawan naman nito ang aking buhok. Ako naman ay dali-daling umalis sa aking pwesto para lumayo sa halimaw. Agad akong lumingon dito. Ngunit awang ang aking bibig nang makita kong walang kahirap-hirap nitong inalis ang kutsilyo sa kanyang katawan. Bigla kong naalala na wala nga palang lasong ang kutsilyong ginamit ko rito. Peste, lalo akong nashock na biglang gumaling ang sugat nito. Magkakasunod tuloy akong napailing ng ulo. Ngunit nagulat ako nang bigla itong sumulpot sa aking harapan. Naramdaman ko na lamang na may tumarak na kutsilyo sa tagiliran ko. Nanlalaki ang aking mga mata, kitang-kita ko naman ang pagngisi nito sa akin. Demonyo! Sigaw ko nang bigla nitong hugatin ang kutsilyo sa aking tagiliran.
Agad kong hinawakan ang aking tagiliran na may sugat lalo at ramdam ko ang pag-agos ng dugo. Gigil na gigil akong tumingin sa hayop na lalaki. Hindi rin may pinta ang aking mukha dahil sa sugat ko sa aking tagiliran. Kitang-kita ko naman na lalong natakam sa dugo ko ang haliw na ito. Maya-maya pa ay mabilis ang kilos nito. Ngunit hindi ako papayag sa gusto nito. Kaya naman mabilis kong inangat ang aking kamao na kung saan naroon ang suot kong ring. Hanggang sa tumama sa dibdib nito ang matalim at kulay pulang ilaw. Agad akong umalis sa aking pwesto. Dali-dali ko ring kinuha ang gamot sa bulsa ko at agad ko itong ininom. Kailangan ko ito habang hindi pa kami nakakaalis sa lugar na ito upang hindi rin manghina ang aking katawan dahil sa dugong umaagos sa sugat ko. Nang makarating sa mga batang nagtatago ay agad ko na silang niyayang umalis dito. Ngunit bago umalis ay nagbato pa ako ng granada sa kampo ng mga bandidong demonyo. Hindi ko alam kung napatay ko ba ang pinuno nila. Ngunit napansin kong kaunti lang ang aking naging kalaban. Mukhang wala sila rito ngayon. Kailangan ko pa ring mag-ingat. Baka nandyan lamang sila sa palig. Kaya naman nagbilin ako sa mga bata na huwag silang maingay dahil baka may makarinig sa amin. Habang naglalakad kami ay agad kong pinunit ang laylayan ng damit ko. Pagkatapos ay ito ang ginawa kong panali upang kahit papaano ay umampat ang dugo. Ngunit mabilis kong pinahinto sa paglalakad ang mga batang kasama ko at pinadapa ko rin sila sa malagang damo dahil may narinig akong papalapit. Nagsenyas ako sa kanila na huwag maingay na agad naman nilang sinunod. Mabuti na lang at pinona tayo ni Pinuno na umuwi. Kanina pa ako antok na antok. Sa ilang minuto na lang ay makukuha natin ang 5 bilyon na request ni Pinuno sa presidente ng bansa nato. Tiba-tiba naman tayo nito. Sa aking pagkakaalam ay hindi lang pera ang gustong hingin ni Pinuno sa presidente ng bansa. Pati yata ang private helicopter at sasakyan ay gusto niya kaya wala siyang balak na ibalik ang mga bata. Mariin kong ikinuyom ang aking mga kamao dahil sa mga narinig ko. Akala nila sila lang ang matalino. Hindi nila alam may mas matalino pa sa kanila, walang iba kundi si boss. Iiling-iling na lamang ako sa mga gusto ng mga hayop na bandido. Hindi mangyayari ang gusto nila. At kung wala akong kasamang mga bata haharapin ko sila kahit may sugat pa ako. Ngunit ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan ng mga bata. Kaya kailangan ko munang magtimpi sa kanila. Nang tuluyan makalayo ang mga animal na bandido ay agad na rin kaming umalis. Lumiko kami papunta sa kanang daan dahil nandoon naghihintay ang private helicopter na sasakyan namin. Hindi naglaon ay nakarating kami sa lugar na pag-usapan namin. 2 private helicopter ang pinadala ni boss. Agad kong pinasakay ang mga bata sa helicopter. Ayos ka lang, agent? Tanong sa akin ng tauhan ni boss. Oo, malayo pa ito sa bituka. Natatawang sagot ko rito. Agad na rin kaming sumakay ng private helicopter. Nakita ko sa loob ng helicopter ang 2 doktor at nurse na pinadala rin ni boss. Ako ang una nilang inasikaso lalo at medyo malaki ang sugat ko. Agad nila itong tinahi at pagkatapos ay uminom ako ng gamot na pangpabilis maghilam ng sugat at mawala ang sakit. Nagpahinga muna ako kahit sandali sa folding bed na daladala nila. Halos 2 oras pa naman kaming nasa himpapawid. Nagdaan ang mahabang oras nang tuluyan kaming makarating sa lugar ng secret weapon ng bansa. Nakita ko agad si boss. Hindi ko sila napatay lahat, boss. Ewan ko ba ngunit hanggang ngayon ay namamalikmata pa rin ako. Nakita kong kumunat ang noo ng boss ko. May pagtataka rin sa tabas ng mukha nito. Anong nakita mo sa kampi nila, Agent Crystal? Saka, ayos lang kung hindi mo sila napatay, ang mahalaga ay ang kaligtasan ng mga bata. Alam kong nagkaroon sila ng trauma dahil sa nangyari sa kanila sa mga kamay ng mga bandido. Tama ka, boss. Ngunit yung nakita ko at nakalaban ko rin ay parang hindi tunay. Naniniwala ka ba sa mga vampira? Yun kasi ang mga nakalaban ko sa kampo ng mga bandido. Narinig nagbuntong hininga ang boss ko. Hanggang sa yayain ako sa opisina nito.
Agad naman akong sumunod dito. Last year ko lang nalaman ang tungkol dyan. Ngunit wala pa akong nababalitaan na may pinatay na sila. Ngunit may isang magaling na doktor ang kayang gawing halimaw ang isang tao, at ito'y bampira. So, kung tama ang aking hula ay hindi tunay na bampira ang mga nakalaban mo, dahil ang tunay na bampira ay isang makapangyarihang nilalang, Crystal. Kung sila ang nakalaban mo, baka hindi ka na nakabalik. Saka maraming paraan na pwedeng magpanggap na isang bampira. Sana lang ay haka-haka lang ang mga bampira, dahil kung totoo man yun, ang magiging kawawa ay ang mga tao. Sabay iling ng ulo ni Boss. Boss, kung sakaling magkatotoo nga ang haka-haka ng ibang mga tao, wala ba tayong panlaban sa kanila? Tanong ko sa aking boss. Sa ngayon ay kasalukuyan na pinag-aaralan namin ang pwedeng magamit sa kanila. Baka next month ay ilabas na yon. Mas mainam na ang nag-iingat at palaging handa, Crystal. Lalo ngayon mga baliw rin ang mga tao. Hindi ako nagsalita, tama si boss. May mga taong siraulo at gagawa talaga sila ng kasamaan. Siya nga pala, Crystal. Naipadala ko na sa account mo ang bayad sa pagligtas sa mga bata. 1,000,000 yun. Sige na. Pwede ka na ulit bumalik sa bakasyon mo. Ipapatawag na lang kita kapag may bagong kaso. Agad akong nagpaalam sa aking boss. Tuloy-tuloy na akong lumabas ng opisina nito. Nagmamadali akong pumunta sa aking motor at matulin ko itong pinatakbo. Pagdating sa bahay ko ay tuloy-tuloy na akong pumasok sa aking kwarto. Naglinis muna ako ng katawan dahil puro dugo ako. Bago matulog ay uminom muna ulit ako ng gamot para paggising ko ay magaling na ang sugat ko. Sa sobrang pagod ng aking katawan ay mabilis lamang akong nakatulog ng 4 ang likod ko sa kama. Nagdaan ang 3 araw. Tuluyan na ring gumaling ang sugat ko. Hindi na yon nakakapagtaka dahil magagaling ang mga gamot na gawang secret weapon ng bansa. Isang marahas na paghinga ang aking ginawa. Ngayon ay kasalukuyan akong nakasakay sa barko na pupuntang Isla Mariposa. Kailangan ko nang harapin sina mom at dad. Alam kong mali ang aking gagawin ngunit ito lang ang tanging paraan. Mabuti na lang at nagawa ni Dr. Sandy ng paraan ang lahat. Ngayon ay may ipapakita na akong katibayan na may sakit talaga ako. Hinawakan ko rin ang aking ulo na may balabal. Oras na alisin ko ang balabal ang makikita ay ang manipis kong buhok na malapit ng makalbo. Ngunit isang pekeng wig lang naman. Diyos ko, sana ay mapatawad ako ni na mom at daddy sa aking gagawin. Saka ko na lang iisipin kung ano ang kahihinatnan ng gagawin kong kabaliwan. Ang mahalaga ay hindi matuloy ang kasal namin. Kinuha ko ang daladala kong salamin upang tingnan ang aking mukha na sobrang putla at parang ang mamatay na ang itsura ko. Mabuti na lang at marunong akong baguhin ang aking sarili kaya madali lang ito sa akin. Mariin ko na lamang ipinikit ang aking mga mata ngunit wala akong balak matulog. Maraming taon na rin ang nakakalipas at ngayon lang ako babalik sa bayang sinilangan ko. Ang daming nangyari sa buhay ko. Akala ng aking ama ay isa lang akong cashier sa mall. Galit na galit ito sa akin nang malaman ang trabaho ko. Ano daw ang silbi ng aking pinag-aralan kung ganoon lang daw ang trabaho ko. Ngunit para sa akin ay marangal na trabaho ang isang cashier at yun ang pinaliwanag ko kay daddy, ngunit matigas si dad. Iba ang paniniwala nito, kaya hindi ko na lang ito sinalungat pa. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin pagbalik ko sa Isla Mariposa. Maya-maya pa ay tuluyan ng dumaong ang barkong sinasakyan ko. Agad akong bumaba at naghanap ng pwede kong masakyan papunta sa lugar namin. May nakita akong bus kaya dali-dali akong sumakay rito. May 1 oras ang biyahe bago makarating sa Isla Mariposa. Pagdating sa bayan ng Isla Mariposa ay agad akong bumaba ng bus. Umikot ang mga mata ko sa buong paligid. Ang laki ng pinagbago ng lugar nato. Ngunit parang may kakaibang nangyayari rito. Hanggang sa mapatingin ako sa isang gusali at nakita kong wasak ito. Kung tama ang aking hinala ay pinasabog ito. Hanggang sa napatingin ako sa isang simbahan at wasak din ito. Teka, anong nangyayari sa lugar nato?
Hindi kaya isa rin ito sa mga pinasabog ng mga halang-ang kalukwa. Diyos ko po, muli rin akong napatingin sa isang pamilihang pangbayan at wasak din ito, at halos mag-abo na, agad akong lumapit sa isang babae. Siguro naman ay may alam ito sa mga nangyayari rito. Nang makalapit ako rito ay agad kong tinanong kung anong nangyayari sa lugar nato. Malungkot na tumingin sa akin ang babae. Ang usap-usapan ay mawawasak na daw ang mundo, saka hindi lang naman dito sa Isla Mariposa nangyayari ang mga pagsabog. Mayroon din sa iba't ibang lugar. Ngunit mas malala ang pagsabog dito sa Isla Mariposa. Walang nakakaalam kung sino ang may kagagawan, wika ng babae. Tuloy-tuloy na rin akong nilampasan nito. Napansin kong parang tuliro ito dahil siguro sa mga nangyayari sa lugar nato. Nagdesisyon na lamang akong maglakad papunta sa bahay namin. Hindi naman kalayuan yon. Ngunit habang naglalakad ako ay napansin kong may mga ilang bahay ang wasak dito. Mariin ko tuloy ikinuyom ang aking mga kamao. Hayop, sinong mga nilalang ang may kagagawan nito? Demonyo sila. Hindi ba nila alam na maraming mga tao ang madadami? Oo nga pala, wala silang kaluluwa. Magkakasunod na lamang akong napailing. Hanggang sa matano ko na ang gate ng bahay namin. Ngunit mabilis akong nagtago sa likod ng truck nang makita kong bumukas ang gate. Maingat akong sumilip upang alamin kung sino ang lumabas. Subalit nanlalaki ang mga mata ko nang makita ko ang taong lumabas ng gate. Peste, anong ginagawa ng lalaking ito sa bahay namin? Teka, magkakilala sila ng daddy ko. Nahilat ko tuloy ang aking noo. Lalo akong nashock nang umakbay pa ang hinayupak na lalaki sa aking ama. Aba, minsan lang ito mangyari. Paano sila naging close? Samantalang si daddy ang tao na hindi basta-basta nakikipaglapit sa mga tao. Ano kayang milagro ang nangyari sa aking ama? Hayop, anong gagawin ko? Hindi ako pwedeng makita nito. Baka bigla akong pagtawanan nito o hindi kaya ay mabuko. Maya-maya pa, ay narinig kong bumukas ang kotse. Muli akong sumilip at nakita kong sumakay sila ng sasakyan hanggang sa mawala sila sa aking paningin. Dali-dali akong umalis sa aking pwesto at tuloy-tuloy na pumasok sa gate. Nagulat pa nga ang security guard nang makita ako. Kuya guard, huwag mo akong tingnan ng ganyan, alam ko bang malapit na akong mamatay. Kitang-kita ko naman ang gulat sa mukha nito. Ngumiti ako nang mapakla rito. Crystal anak ko, ikaw ba iyan? Napatingin ako kay ma'am na dali-daling lumapit sa akin at agad akong niyakap. Kitang-kita ko rin ang luha nito sa mga mata. Umalis ako rito nang matapos akong mag-aral. Tapos ilang taon na ako ngayon, 23 years old, at ngayon lang umuwi. Akala ko ay hindi na kita makikita anak ko. Teka, anong nangyari sa'yo? Bakit ang putla ng mukha mo, Crystal? Saka bakit may balabal ka sa ulo mo? Sunod-sunod na tanong sa akin ng mommy ko. Pasimple ko tuloy kinagat ang ibang bibig ko. Paano ko ba sasabihin kay mom? Bigla kasi akong tinubuan ng guilty sa katawan, ang bait-bait ng mom ko, tapos magsisinungalan lamang ako sa kanya. Pero kailangan ko itong gawin upang hindi matuloy ang kasalanan na gusto ng aking ama. Mom, panimula ko. Crystal, magtapat ka sa akin, anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo, ha? Hindi muna ako nagsalita. Masakit sa aking dibdib ang gagawin ko. Ngunit kailangan ko pa ring ituloy ang plano ko. Hanggang sa dahan-dahan kong inalis ang balabal sa aking ulo. Medyo lumunok muna ako. Hanggang sa ibuka ko ang aking bibig. May sakit ako, ma'am. Brain cancer at stage 4 na. Malapit na akong sunduin ni kamatayan. Sabay yuko ng aking ulo at kinagat ko rin ang ibabang bibig ko. Diyos ko, anak ko, hindi yan totoo, nagbibiro ka lamang. Crystal, umiiyak na sabi ng aking mommy. Naku po, heto ang ayaw ko. Baka dahil sa kaiiyak ng aking mommy ay umamin ako rito. Mom, stop crying. Kaya ayaw kong umiwi rito dahil ayaw kong kawan ninyo ako. Gustong maging masaya sana kahit sa huling sandali ng aking buhay. Please, huwag ka nang umiyak. Crystal anak, unawain mo rin ako.
Anak kita, kaya nagkakaganito ako. Hindi ko matanggap ang mga sinabi mo at sobrang sakit sa dibdib. Nag-iisa lang kitang anak tapos mawawala ka pa sa amin ng daddy mo. Hindi ako papayag na mamatay ka, Crystal, ipagamot kita sa ibang bansa. Pasimple kong nahilat ang aking noo. Dapat naisip ko ang mangyayari oras na pasukin ko ang kabaliwang sinabi sa akin ni Wednesday Ellen. Bahala na nga, Mom. Wala nang magagawa ang mga doktor at magsasayang lang tayo ng pera. Ilang beses na rin akong nagpagamot, ngunit wala na talagang pag-asa na mabuhay pa ako. Umuwi ako rito para makasama ko kayo ni Daddy hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Nagulat ako nang bigla niya akong hiyakap ng mahigpit habang panay ang iyak nito. Mariin ko tuloy ipinikit ang aking mga mata dahil unti-unti na akong tinutubuan ng konsensya. Heto talaga ang ayaw ko kapag umiiyak si Mom. Hindi talaga ito pwede. Mom, please stop crying. Ang isipin na lang natin ngayon ay magsaya tayo habang nandito ako sa bahay. Agad ko itong inalo upang kahit papaano at mahimazmasan ito. Nagpakuha rin ako ng tubig sa kasambahay para makainom ang aking mommy. Nang makainom ng tubig ang ina ko ay kahit papaano ay naging maayos na ito. Ngunit muli na naman akong niyakap nito ng mahigpit. Hindi ko talaga kayang mawala ka sa akin, Crystal. Ang sakit sa dibdib sa tuwing iisipin kung mamamatay ka na. Oo, tanggap kong nagpunta ka sa lungsod, ngunit nandoon ka lang at kahit anong oras ay babalik ka rito sa akin. Ngunit ang mawala ng tuluyan ay ang sakit sobra. Hindi na lamang ako nagsalita. Baka kasi kapag umimik pa ako ay sabihin ko na ang totoo. Nagdaan ang halos kalahating oras ngunit nandito pa rin kami sa labas ng bahay at nakayapak sa akin si Mom. Maya-maya pa ay narinig kong may pumasok na kotse. Nandito ang daddy mo. Teka, kasama pala ulit niya si Mr. Nocholas Gregorio, narinig kong sabi ng mom ko. Biglang napaunat ang aking likod dahil sa tinuran ng aking mommy. Mahal, anong nangyari sa'yo? Bakit mugto ang mga mata mo? Narinig ko ang boses ni Daddy. Pasimple ko tuloy tinapan ng balabal ang manipis kong buhok na malapit ng makalbo. Diyos ko, ang anak natin, mahal ko. Malapit ng mamatay. Bigla akong napangiwi. Gosh, bakit sinabi agad ni Mommy, kasama pa ni Daddy ang lalaking baliw? Mariin kong ikinuyom ang aking mga kamao. Bakit ba nandito ang lalaking ito? Mahal, ano ba yung pinagsasabi mo? Ha? Paanong malapit nang mamatay ang anak natin? Ipaliwaag mo nga, mahal ko. Narinig kong wika ng aking ama at bakas tono ng boses nito ang pagkagulat. Hindi ako lumingon, ngunit magkakasunod akong tumikim. Medyo binago ko rin ang aking boses upang hindi ako nakilala kaagad ng lalaking kasama ng aking ama. Dad, sa loob ng bahay na lang tayo mag-usap. Wika ko at iniba ko talaga ang boses ko upang hindi ako makilala ng lalaki. Tuloy-tuloy akong humakbang papasok sa kabahayan at hindi talaga ako lumingon sa kanila. Sa kwarto ko ako unang pumunta. Agad kong inilock ang pinto upang walang ibang makapasok dito sa aking silid. Agad kong ibinaba ang daladala kong bag at pabagsak akong naupo sa kama. Bigla akong napangiti dahil walang pinagbago ang aking kwarto. Alam kong araw-araw itong pinalilinis ni Mommy kahit wala ako rito. Kahit kaunting alikabok ay wala akong makita. Bigla kong namiss ang aking kwarto na ito. Kinuha ko rin ang malaking teddy bear na nandito sa aking kama. Mukha pa rin itong bago. Napangiti ako habang pinagmamasdan ko ang teddy bear na bigay sa akin ni Daddy noon. Talagang iningatan ko ito. Balak ko na sanang mahiga sa kama nang marinig ko ang mga katok at boses ng aking ama. Ngunit bago ko buksan ang pinto ay tumingin muna ako sa harap ng salamin upang tingnan ang aking sarili. Nang makita kong mukha na akong mamamatay ay agad kong binuksan ang pinto ng aking silid. Crystal, I am really sorry. Nasabi na sa akin ng mommy mo ang tungkol sa lagay mo. Anak, gusto kitang ipagamot. Hindi ko kayang mawala ka sa amin ng mommy mo. Please, hayaan mo kaming gampanan ang pagiging magulang namin sa'yo. Mariin kong ikinuyom ang aking mga kamao.
Dad, huwag ninyo akong alalahanin, saka may doktor na ako kaya wala kayong dapat ipag-alala. May mga gamot din akong iniinom. Ang tanging gagawin ko lang ay magdasal at baka magkaroon ng himala. Kaya ko ito, Dad. Malakas kaya ako. Ngumiti ako sa aking ama. Hindi na ako kinulit nito. Ngunit nararamdaman ko pa rin ang pag-aalala ng aking ama. Crystal, anak, kapag nakita kong walang pagbabago sa lagay mo, ako ang masusunod sa ating dalawa at ipapagamot kita sa ibang bansa. Hindi ako papayag na mawala ka sa amin, Noriing sabi ng aking ama. Paano yung kasal? Ayaw kong magpakasal, malungkot na sabi ko sa aking ama. Patawarin mo ako, Crystal. Kung sinaklawan kita, hindi na matutuloy ang kasal anak. Basta magpagaling ka lamang. Marahan na lamang akong tumango sa aking ama. Tumingin ito sa akin at nakita kong halos maiyak ito. Magalang akong nagpaalam sa aking ama at sinabi kong magpapahinga muna ako. Agad naman akong pinayagan ng daddy ko. Tuloy-tuloy na akong pumasok sa loob ng kwarto at agad kong inilock ang pinto. Napasandal ako sa pinto at mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Diyos ko, anong kagaguhan ang aking ginawa? Tiyak na malalagot ako nito kina mom and dad oras na malaman nila ang totoo. Isang marahas na buntong hininga na lamang ang aking ginawa. Hanggang sa magdesisyon akong lumapit sa kama para matulog. Paglapat pa lang ng likod ko sa kama ay nakaramdam na kaagad ako ng antok. Hanggang sa sumapit ang gabi. Maingat akong bumangon para pumasok sa loob ng CR. Inalis ko muna ang aking suot na wig. Hanggang sa tuluyan akong tumapat sa ilalim ng shower. Nakaramdam naman ako ng ginhawa, subalit biglang kumulo ang aking tiyan, tanda na ako'y nagugutom na. Nagmamadali na lamang akong maligo. Nang makapag-shower ay pinatuyo ko muna ang aking buhok, at nang alam kong tuyo na ito ay agad kong inilagay ang wig. Ginawa ko ring mapatla ang aking mukha. Kinuha ko ang aking balabal at agad kong inilagay sa aking ulo. Nagmamadali na akong lumabas ng kwarto ko. Nasa hagdan pa lang ako ay napansin kong sobrang tahimik ng buong bahay. Nasaan kaya sina mom and dad? Bakit wala yatang tao rito? Saktong baba ko ng hagdan ay nakita ko ang aming kasambahay. Manang Gina, umalis po ba sina mom and dad? Nasa loob ng library, Crystal, wika nito sa akin. Napansin kong nakatingin ito sa mukha ko. Ngumiti ako rito. Balak ko na sanang humakbang nang magsalita ang matanda. Crystal, magpagaling ka, at alam kong malakas ka at kaya mong lumaban. Tiyak na malulungkot ang mga magulang mo oras na mawala ka, malungkot na anas ng ginang. Maraming salamat po, Manang Gina. Hayaan mo po lalabanan ko ang sakit kong ito. Tama, huwag kang magpatalo sa sakit mong yan. Sige na. Puntahan muna ang mga magulang mo sa library para makakain na rin kayo ng hapunan. Magalang akong nagpaalam dito. Tuloy-tuloy akong humakbang papalapit sa pinto ng library. Balak ko na sanang buksan ang pinto nang marinig kong nag-uusap ang magulang ko. Anong gagawin natin, Philip? Tiyak na babalik sila. Nag-aalala ako para kay Crystal. Ayaw kong mapahamak siya. Sundin mo na lang kaya ang gusto nila. Magbitaw ka sa pagiging gobernador ng Isla Mariposa, kaysa naman patuloy tayong pagbantaan ng mga hayop na yon. Aurora, hindi ko pwedeng iwan ang mga tao rito sa Isla Mariposa. Lalo ngayon na mas kailangan nila ang tulong ko. Saka huwag kang mag-alala, dahil nagdagdag na ako ng mga tauhan natin upang makatiyak ako na hindi kayo mapahamak ng anak natin. Natatakot pa rin ako. Hindi natin alam kung anong utak mayroon si Magnus Ligalig. Hindi mo maalis sa aking dibdib ang mag-alala. Lalo at nandito sa bahay natin si Crystal, ayaw kong pati siya ay mapahamak. Umiiyak na sabi ng aking mommy. Biglang kumunat ang noo ko. Hindi ko lubos akalain na may banta sa buhay ng magulang ko. Mariin ko tuloy ikinuyom ang aking mga kamao. Hanggang sa muli kong narinig si dad na nagsalita. Kahit anong mangyari ay ililigtas ko kayo sa tiyak na kapahamakan. Magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Wika ng aking ama.
Mabilis naman akong umalis dito lalo at narinig kong papalabas sila ng library. Pagdating sa kusina ay nakita kong nakahain na sa hapagkainan. Agad na lamang akong dumulog. Maya-maya pa ay nandito na rin ang magulang ko. Saktong upo nila ay nakarinig naman kami ng mga putok ng baril. Balak sanang tumayo ng aking ama nang pigilan ito ni Mommy. Tumingin ako sa mukha ng mommy ko at kitang-kita ko ang takot sa mukha nito. Governor Don Philip Muñoz. Sabay kaming lumingon sa mga armadong lalaki na basta na lang pumasok dito sa kusina. Anong kailangan ninyo? Galit na tanong ng daddy ko. Ngunit malakas namang tumawa ang mga armadong lalaki. Alam mo naman siguro kung bakit kami nandito, di ba? Ang bumaba ka sa pagiging governor mo. Huwag na tayong maging tanga, gobernador. Alalahin mo, isang kalabit lang naman sa baril na aming hawak tiyak patay ang pamilya mo. Kinuha ko ang kutsara at muling samubo ng pagkain. Nagtitimpi akong sumagot ngunit nakiramdam ako sa buong paligid. Bali 5 armadong lalaki ang pumasok dito sa hapagkainan at wala man lang pahintulot mula sa may-ari ng bahay. Mga animal sila ha. Hanggang sa magsalita ulit ang isang lalaki. Naikinuyong ko ang aking mga kamao. Nandito pala ang anak mo. Mukhang malapit ng mamatay. Sabay alis ng balabal sa aking ulo. Sabay-sabay naman silang nagtawanan nang makita ang aking buhok na malapit ng maubos. Ngunit hindi ko yon pinansan. Pero kaunting-kaunti na lang at sasabog na ako. Umalis na kayo. Kahit anong mangyari ay hindi ko magagawa ang gusto ng amo ninyo. Galit na sabi ng daddy ko. Ngunit malakas na namang tumawa ang mga lalaki. Hanggang sa lumapit ito sa aking daddy, nakita kong balak nitong sintukan ang aking ama. Ngunit mabilis kong nahawakan ang tinidor at basta ko nalang tinarget ang kamao nito at kitang-kita kong tumusok talaga sa kamao nito ang tinidor. Hayop, sinong may gawa noon? Sigaw ng lalaki. Sabay tingin sa akin habang nanlilisik ang mga mata. Tumingin ako kina mom and dad. Kitang-kita ko ang pag-aalala nila sa akin. Huwag ninyong sasaktan ang anak ko. Sigaw ni daddy. Ngunit naramdaman kong may lalapit sa akin mula sa likuran ko. Agad kong iniwas ang aking ulo dahil nadama kong balak akong hawakan nito. Kitang-kita ko namang lumampas ang kamay nito sa aking mukha dahil hindi niya ako nahawakan. Dali-dali kong kinuha ang maliit ng kutsilyo at basta ko lang isinaksak sa pulsuhan nito. Dinig na dinig ko ang sigaw nito dahil nasaktan ang hayop na demonyo. Mabilis naman akong umalis sa aking pwesto at basta ko nalang hinugot ang kutsilyong sinaksak ko sa pulsuhan ng lalaking balak sana akong hawakan. At maliksi akong lumapit sa pinakang pinuno ng grupo sabay tutok sa leeg nito ng patalim na hawak ko. Kitang-kita kong gulat na gulat ang lalaki sa pagpunta ko sa likuran nito. Napansin ko rin ang baril nito sa baywang kaya naman mabilis kong binunot ang baril sabay kasako. At basta ko nalang binaril ang mga kamay ng mga kasamahan nitong may hawak ng baril at nakatutok sa aking mga magulang. Isa-isa nilang nabitawan ang hawak nilang baril. Hindi rin may pinta ang mga mukha nila dahil sa labis na sakit dahil sa pagbaril ko. Ayos, ha, may sakit ka na nga, nagawa mong saktan ang mga kasamahan ko. Tingin mo ba ay basta na lang akong matatakot sa'yo, babae? Sabay tawa nito ng malakas. Ngunit agad kong itinutok sa paa nito ang baril na aking hawak at basta ko na lang kinalabot ang gatilyo ng baril. Hayop ka. Tingin ninyo ba ay makakatakas pa kayo kahit patayin ninyo pa ako? Dahil babalik at babalikan pa rin kayo ng amo ko. Ngunit muli kong kinalabot ang gatilyo ng baril na hawak ko. Sapol na sapol ito sa nguso nito kaya kitang-kita kong umagos ang dugo roon. Dali-dali namang tumayo si daddy mula sa kinauupuan nito. May kinuha ito sa ilalim ng lamesa hanggang sa makita ko ang baril na hawak nito. Anak, umalis ka na riyan, ako na ang bahala. Kinuha rin nito mula sa kamay ko ang baril. Gov, pasensya na ngayon lang kami dumating, may tumangbang sa amin kaya no choice po kami kundi ang makipaglaban sa kanila. Wika ng mga lalaking dumating. Kayo na ang bahala sa kanila. Galit na sabi ni daddy. Dali-dali namang dinala ng mga tauhan ni daddy ang mga
Armadong lalaki. Nang kami lang ang naiwan dito at alam kong tatanungin ako ni Dad. Kaya para makaiwas at mabilis kong hinawakan ang aking ulo at medyo ngumiwi rin ako. Upang ipakita sa mga magulang ko na masakit ang aking ulo. Crystal anak, ayos ka lang ba? Dali-daling lumapit si Mom sa akin. Kinuha rin nito ang tubig para painuman ako. Anak, ayos ka lang ba? Tanong din sa akin ni Daddy at nasa mukha nito ang pag-aalala. Ayos lang ako, Daddy. Magpapahinga na lang po ako. Agad naman akong inalalayan ni na Daddy at Mommy para ihatid sa aking kwarto. Okay na po, Mom, Dad. Sige anak, dadala na lamang kita ng pagkain mo mamaya rito sa kwarto mo. Wika ni Mommy at mahigpit akong niyakap. Hanggang sa tumalikod na ito. Agad kong isinara ang pinto ng silid. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Hanggang kailan ako magsisinungaling sa mga magulang ko? Kung papatagalan ko pa ay tiyak na lalo silang magagalit sa akin. Ano bang dapat kong gawin? Pabagsak tuloy akong nahiga sa kama. Nataman akong nakatitig sa kisame ng kwarto ko. Ilang magkakasunod babuntong hininga ang aking ginawa. Kailangan ko nang sabihin sa aking mga magulang, ngunit titiyakin ko muna na walang kasalan ang mangyayari sa amin ng lalaking yon. Kinuha ko ang unan ko at agad akong nakatulog. Mga ilang oras din ang tinagal ng tulog ko bago ako nagising. Maingat akong bumangon sa kama. Lumapit ako sa harap ng salamin upang tingnan ang aking sarili. Nakita kong maayos pa ang aking mukha, at mukha pa akong may sakit. Kinuha ko ang balabal ko at agad na inilagay sa aking ulo. Hanggang sa tuloy-tuloy na akong lumabas ng kwarto ko. Nakaramdam kasi ako ng pagkagutom kaya kailangan kong kumain dahil kanina ay kaunti lang ang kinain ko. Sa hapagkainan ako unang pumunta at nakita kong may mga pagkain na rito. Agad naman akong dumulog at nagsimula ng lamapang. Sunod-sunod ang kain ko dahil gutom na talaga ako. Mas maganda kapag solo ko ang lamesa at walang ibang tao, dahil hindi nila makikita na wala naman talaga akong sakit at maganang kumain. Nang matapos kumain ay bigla akong napaisip. Teka, nasaan kaya sina Mom? Kaya naman agad akong umalis dito sa hapagkainan upang hanapin ang mga magulang ko. Kasalukuyan akong naglakad papunta sa sala ang nasalubong ko sina Daddy at Mr. Nicolas Gregorio. Peste! Dahil huli na para magtago ako sapagkat nakita na ako ng dalawang lalaki. Hayop! Ano bang ginagawa ng lalaking ito rito? Crystal anak, ayos na ba ang pakiramdam mo? Halika, doon tayo sa sofa at may pag-uusapan tayo. Agad akong inalalayan ng daddy ko papunta sa sofa. Maingat akong naupo, ngunit ramdam kong nakatingin sa akin ang lalaki. Ewan ko lang kung nakilala ako nito. Sana lang ay hindi. Tapos talaga ang maliligayang araw ko kung sakaling mabuko ako. Kaya ang ginawa ko ay hindi talaga tumingin sa lalaki. Ayaw kong salubungin ang mga tingin nito sa akin. Anak, nag-usap na kami ni Mr. Nicolas. Sinabi ko ang tungkol sa iyong sakit at pumayag naman siya na huwag nang ituloy ang kasal na napagkasundoan namin. Pasensya ka na sa mga naging desisyon ko. Hindi ko man lang naisip na masasaktan ka. Ngunit ang sabi ni Mr. Nicolas ay nais kang makausap upang kahit sa pagkakaibigan na lamang sana. Mahabang litanya ng ama ko. Mabilis akong lumingon sa lalaking katapatan ko. Ngunit mali yata ang tingnan ko ito dahil matiim itong nakatingin sa akin. Ngunit nakipagsukatan ako ng tingin dito. Inis ang namaini sa aking dibdib. Lalo at hanggang ngayon ay shock pa rin ako na ito ang pakakasalan ko. Anak ng ampalayang mapait, dahil pakiworry ko ay bigla akong ginisa sa sarili kong mantika. Hanggang sa isang malupit na irap ang pinagkaloob ko sa lalaki. Muli akong tumingin kay Daddy. May nais akong malaman dito. Dad, hindi ko alam kung anong naisip mo at nais mo akong ipakasal sa lalaking hindi ko kilala, at mas lalong hindi ko naman mahal, mariing sabi ko sa aking ama. Patawarin mo ako, Crystal. Ngunit ang gusto ko lang naman ay maging maayos ang buhay mo. At oras na mawala kami ng mommy mo ay alam kong nasa mabuti kang kamay.
Wala akong pagsisisi sa aking ginawa dahil alam kong mapupunta ka sa mabuting tao. Ngunit wala na akong magagawa kung ayaw mo talagang mag-asawa. Hindi na kita pipilitan, ngunit ang nais ko ay magpagaling ka, malungkot na sabi ng aking ama. Pasimple kong kinagat ang ibabang bibig ko. Muli akong tumingin sa lalaking katapatan ko at kitang-kita kong ilang beses itong napalunok dahil gumalaw ang Adam's apple nito. Ewan ko ngunit parang may kakaiba sa lalaking ito. Umiwas na lamang ako ng tingin sa lalaki. Hanggang sa marinig kong nagsalita ang aking ama. Mr. Nicholas, ipagpaumanhin mo ang aking nagawa, pwede mong bawiin ang ating napagkasunduan sa negosyong plano natin. Hindi ko kasi kayang makita ang aking anak na malungkot, ang nais ko lang ay gumaling siya, malungkot na sabi ng aking ama. I understand, Gobernador. Ngunit pwede ko bang makausap ang iyong anak? Hindi naman siguro masama yon, hindi ba? Tanong ng lalaki. Magkakasunod akong napalunok. Balak ko palang tumingin sa aking ama upang ipahiwatig dito na huwag siyang pumayag. Ngunit mabilis nang nagsalita ang aking ama. Walang problema, Mr. Nicholas. Ikaw na ang bahala sa aking anak. Mabilis na tumayo si Daddy mula sa kinauupuan nito at pagkatapos ay tuloy-tuloy na itong umalis dito sa sala. Nakita kong sumandal ito sa kinauupuan niya. Iiling-iling din ito habang natatawa ito. Ang liit talaga ng mundo, hindi ko akalain na ikaw pala ang anak ni Gobernador Don Philip. At muling umiling ito ng magkakasunod. Pagkatapos ay umayos ito ng upo at seryosong nakatingin sa akin. Hindi ito nagsalita ngunit nakatitig ito sa aking mukha at para bang may hinahanap ito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, mister. Kung may sasabihin ka ay sabihin mo na, dahil kailangan ko ng magpahinga sapagkat napapagod na ako. Mariing sabi ko sa lalaki. Ngunit biglang ngumisi lamang ang lalaki at muling umiling at tila pinagtatawan ako. Nagtitimpi na tumingin ako sa lalaki. Ito ang ayaw ako sa lahat ang inaasar ako. Ngunit sadyang nakakainis ang lalaki. Kung wala kang sasabihin ay mas mabuti pang aalis na ako. Balak ko na sanang tumayo nang magsalita ang lalaking demonyo. May sakit, Miss Crystal. Sabay halukip-kip pa nito. Hindi ko kailangan magpaliwanag sayo, mister, mariing sabi ko sa lalaki. Ngunit nagulat ako nang bigla itong tumayo at lumapit sa akin. Mabilis din akong napatayo, ngunit medyo napaurong ako dahil unti-unti itong lumalapit sa akin. Hanggang sa napasandal na ako sa pader. Ngunit patuloy pa ring lumapit ang hayop ng lalaki.